Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Easter po. At ngayon ay April Fool's Day. Pero hindi po tayo maglulukuhan ngayong araw na to. Dito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ah, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita o nagkausap. Kasi Holy Week, bakasyon naman. I hope naging mapayapa, makabuluhan ang inyong mga naging bakasyon. Balik trabaho na po tayo ngayon. Diba? Anyway, pag-usapan uli natin nung last topic natin, nung una, pinag-usapan natin yung China, no? West Philippine Sea. Walang katapusan to pag-uusap na ito ngayon kasi pagtutukan natin ng pansin yung di umano ay gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Presidente Xi Jinping ng China. Nagkaroon daw sila ng agreement before. Ang nilalaman ng agreement na ito ay hindi gagalaw ang Pilipinas. At hindi rin gagalaw ang China. Parang status quo, igagalang ang status quo. At di umano, sabi ni dating spokesperson Harry Roque, kaya tayo binobomba ng China ng tubig ang ating mga barko ay dahil sa kanilang pananaw. Kakapakinig ko lang sa kanyang interview siya, napakalaki ng kanyang paniniwala na binabiolate natin itong agreement na ito. Nagpapadala tayo ng construction materials para ayusin yung mga barko. Yung barko pala natin, yung BRP Sierra Madre. Unang-una nagpipigil ako ng aking damdamin kasi parang sabi ko mga Pilipino itong mga initik ka naglintik na ito eh. Diba nagsasalita na para bang masinisisi pa ang Pilipino. Na parang, hindi kasi tayo tumupad sa usapan eh. Dapat status quo eh. Na parang wag tayong gumalaw. Samantalang matagal nang binaviolate ng China ang ating exclusive economic zone. Diba? Na para bagang sa akin, to have that agreement is even a surrender. Na parang, okay, parang ganito yan eh. Inaangkin mo yung meron akong karapatan eh. Hindi ko mapagmamay-ari pero yung kotse ko, inaangkin mo yan sa'yo. Diba? Dahil yung coaching yan, hindi ko naman pagmamay-ari pero mayroon akong karapatan dyan dahil ako ang pinagkatiwalaan yan. Okay? Ganyan kasi yung exclusive economic zone natin. Ang EEC, gusto kong ituwid, hindi ho natin yan territory. Yan ay hindi po natin yan, hindi bahagi yan ng ating inland waters. At hindi ho yan bahagi ng territorial waters natin. Yan ay exclusive economic zone. Pero tayo po ang may sovereign right dyan. Dahil tayo ay sovereign country, meron tayong karapatan dyan. Hindi yan bahagi ng ating sovereign territory, pero yan ay may sovereign rights tayo. So masalita, para katulad yan ng kotse na hindi naman sa pangalan mo, pero pinagkatiwala sa'yo, at ikaw lang ang may karapatang gumamit. So itong China, parang ginagamit niya na yung kotse, pinapakailaman niya na, 'di ba? Tapos tayo, pumayag tayo na sige, wag lang tayo, para hindi tayo magkagulo, hindi lang akong gagawin. You know, status quo eh. Pumasok na siya eh. So yung mismong agreement na yun is already for me a surrender. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ito mainitikan ng lintik na itong mga dating opisyal. Hindi na ako magngangalan kasi makamalibel ako pero alam niyo na kung sino. Na parang pinagtatanggol pa ang China na parang kasalanan naman natin eh. Kasi tayo ay lumabag sa usapan eh. Unang-una, tayo lang ba lumabag sa usapan? Bakit ba interesado ang China doon sa i-insist sa atin na hindi na tayo magsusupply ng construction material para ayusin yung barko nating nakasadsad doon sa West Philippine Sea? Kasi hinihintay lang nila mabulok yan eh. Kasi pag nabulok na yan, at yan bumagsak na sa dagat, wala na tayong, bakit ba isinadsa dyan ng sinadya? Para magkaroon tayo ng outpost. Kasi ganito yun, ano? Tingnan nyo na lang. Yung lugar na pinagkasadsaran yan ay meron tayong sovereign rights kasi bahagi ng ating exclusive economic zone. Ayon sa arbitral ruling. Okay? Meron tayong karapatan doon.
Pero dahil nga hindi tayo katulad ng China na pwede maggawa ng artificial islands kung saan-saan, nagkaroon nung panahon ni Pangulong Estrada, sadyang sinadsadyan dyan para lamang magkaroon tayo ng puntahan, ng daungan. At may karapatan tayong gawin yun sapagkat yun ay within our exclusive economic zone. Bahagi po ng karapatan ng isang tao, ng isang bansa na may EEC na pwede siya magtayo ng artificial islands o maggawa ng isang bagay na pwedeng, ang China nga, hindi kanyang EEC gumagawa ng artificial island. Yung barkong yun, sinilsad doon. And it was, I think, a brilliant move. Now, bakit ba gusto nilang mabulok na lang yan? Dahil pag nabulok yan at yan ay nahulog na sa dagat, wala na tayong pwedeng anuhan doon. Malaya na silang pwedeng makapunta dyan. Di ba? So yun ang, hindi ko alam kung bakit pumayag tayo sa gano'n, na kasunduan. Pangalawa, sinasabi nga ni Harry Roque na alam naman daw ito ng publiko, inanunsyo ito, na may agreement na gano'n. In fact, sinasabi, hindi na siya consistent eh. Ito talaga sa Harry, may problema sa inconsistency. Sabi niya, panahon pa daw ni Noynoy Aquino, ganyan na yung agreement. Bakit parang pinalabas niya na panahon lang ni Duterte nagkaroon ng agreement na gano'n? Parang pinalabas niya na mayroong parang secret agreement o secret deal. Hindi ba? Ay, yung pala may deal na pala with Noynoy Aquino. Parang hindi ko maintindihan. Meron tayong tinatawag ditong parang nag-aano na nagsispin na. For whatever reason, kaya ano man yan, unang-una, bago magkakaroon ng deal ang isang pangulo sa isang kapwa-pangulo, dapat unang-una, kung yan ay may forma ng isang executive agreement, dapat kahit paano inform ang Senado. Hindi kailangang i-ratify, dahil hindi naman tratado, pero kailangan inform. Dapat nakasulat yan, hindi pwedeng yan ay word by mouth lang. At hindi unang-una, ang tanong dito, wala bang nilabag na batas? Kasi ang isang foreign Department of Foreign Affairs Secretary o ang isang pinunong ng gobyerno katulad ng dating Pangulong Duterte. Hindi, bagamat ang Pangulo, si Pangulong Duterte, siya yung mayroong karapatan. Ano ba tawag dito? Siya ang chief architect ng ating foreign policy. Hindi naman siya freely pwede makipagkasunduan sa ibang bansa ng labag sa saligang batas at sa ating mga batas. Hindi niya pwedeng isuko ang ating mga karapatan ng basta-basta. So kung ngayon, kung ikaw ay isang pangulo, bagamat ikaw ang tagagawa ng foreign policy, hindi ka basta-basta pwede magsabi, o sige, papayag kami sa usapang yan na hindi kami magpapadala ng construction material doon sa Sierra Madre. Anong nilabag mo doon? Nilabag mo doon yung sovereign. Sovereignty, sapagat yung sovereign rights mo, sinusukong. Yung estado mo, pag-iisang sovereign country, ay nalabag sapagkat parang binawasan mo yung karapatan mo na magdetermina kung gagawin mo sa exclusive economic zone mo. So ito isang seryosong bagay. Kung ginagawa man ito ni Noynoy Aquino, inulit ni Pangulong Duterte, pareho silang lumabag sa ating saligang batas. So bakit kailangan nating ah, parang tayo pa ngayon na ang kailangang manikluhod? Kailangan tayo pa yung magsabi na yan kasi ah, hindi natin susunod yung kasunduan na parang teka muna. Unang-una, walang karapatan ng Pangulo at walang karapatan ang sino man na makipagkasunduan sa ibang bansa ng labag sa ating saligang batas at sa ating karapatan. Hindi sila malayang gawin yun. Pasalamat nga si Duterte, hawak niya sa legang kongreso noon, hindi siya na-impeach. Impeachable offense yun. Willful violation of the Constitution, betrayal of public trust. Imagine, alisan mo ng karapatan ng bansa mo. Unang-una, exclusive economic zone natin yon. Binigyan tayo ng karapatan ng UNCLOS na magdetermina kung paano natin gagamitin yon.
At kasama na doon yung pagtatayo ng artificial islands. Kung hindi man, ay yung nakasadsad na barko doon ay ating pagandahin para maging parang artificial island na rin in a way. Hindi ba? Eh, ang China nga nangingialam sa ating exclusive economic zone, nagtatayo siya ng mga artificial islands. So bakit sasabihin natin na kung sino man presidente yan, mali ang kanyang ginawa na sabihin niya, oh, pumapayag kami para lang hindi magkagulo. Sige, status quo tayo. Tapos pababayaan mo yung BRP Sierra Madre, mabulok na lang. Tapos sasabihin natin, eh hindi minomonitor, ang yamang-yamang ni Rocky kanina sa radyo. Binomonitor naman natin kung mayroong mga bagong developments na nangyayari sa West Philippines Sea pagdating sa mga artificial islands. Tinatanggi niya na wala. Diyos ko naman, ang dami ng intelligence maps na naglabasan. Na habang meanwhile, tayo ay nakikipagkasundo, ay gawa sila ng gawa ng mga isla at mga airport. Di ba? Tapos sasabihin pa ni Duterte ni Roque na hindi naman nangyari 'yon. Eh ilan na bang mga maps na mga pinakita sa atin, mga satellite maps na hindi totoo 'yon. Na talagang gumagawa ng isla. So tayo lang ang hindi susunod doon sa kasunduan, pero ang China malayang hindi sumunod sa kasunduan. At ganun ba ang isang kaibigan, por hindi ka sumunod sa kasunduan, pwede ka naman bombahin ng ng tubig? Nakakangit eh. So kung ito man ay ginawa ni Pangulong Aquino noon at ito'y inulit lang ni Pangulong Duterte, tama si Pangulong Marcos na hindi niya inuulit yung ganong kausapan. Sapagat yun ay hindi tama. Mali yun. Walang karapatan ng sino mang presidente may pagkasundo sa ibang bansa na isusuko ang ating karapatan sa mga lugar na binigyan tayo ng karapatan katulad ng ating exclusive economic zone. Klaro yun. Ang hindi ko na maintindihan dito sa mga maka-Duterte na mga maka-China. Unang-una nangingilabot ako eh. Galit na galit ako pag nababasa ko na parang nag-aabogado pa sila sa China. Na tinatanggap nila yung some even are accusing the Philippines of invading China. As if they're already ceding. Kasi invasion can only happen if that is a territory of China. Inuulit ko, ang China nag-signify sa UNCLOS. At dapat ginagalang niya United Nations Convention of the Law of the Sea. At ayon sa isang instrumentality ng UNCLOS, yung Permanent Court of Arbitration sa The Hague, ang mga kiniklaim ng China dyan ay mga landform na hindi nagja-generate ng territorial water at exclusive economic zone. Sabagat sila ay low tide, ang iba dyan rocks, ang iba dyan ay low tide elevation. Ibig sabihin nakikita lang pag low tide. Kung naka ano man naman ay mga bato lang na hindi pwede makapag-sustain ng life na ayon sa PCA ay hindi pwedeng i-claim ng China na teritoryo. At hindi rin pwedeng sabihin ng China na hindi naman kami sumali dyan sa kasong yan. Sabagat nakalagay din sa UNCLOS na ang arbitration ay compulsory. At klaro din sa mga annexes nito na kahit hindi ka sumali sa proseso, ay hindi iyon sagka para desisyonan ang kaso na isinampa. Ano bang ginawa na isa pang senadora na hindi ko na maintindihan ngayon kung saan papunta ang pag-iisip? Kapatid pa man din ng presidente na sa senadora Aimee Marcos. No? Na, di ba noon, tayo pa sinisi kasi bakit ba naman kasi natin idinimanda daw? Hindi mo naman pala natin kaya. Hindi ba? Parang, ano ba yun? Senadora ka ba ng Pilipinas, Senator Aimee? Kasi nga sasabihin niya, kailangan makipag-usap. Ilang beses na ba tayo nakikipag-usap sa China? Ilang beses na? Ilang beses na napakikipag-usap natin na uwi. Ngayon sinasabi, gerahin na tayo. Eh kaya nga tayo nakikipag-alyansa. Alam mo, sa international relations, pero ang tinatawag yan na movements na kung hindi mo kaya, makikipag-alyansa ka sa iba. O ngayon, andyan ang Japan, andyan ang Australia, andyan ang India, andyan ang European Union, di ba? Andyan ang Estados Unidos. Yan ay kakampi lahat natin yan at may interest yan sa West Philippine Sea. Sabagat kapag yan ay inang kinambo ng China, yung freedom of navigation mawawala. Now,
Bakit tayo nakikipag-alyansya? Para palakasin natin ang leverage natin, ganyan sa IR. Kasi ang China, hindi naman yan kahit ganyan yan, hindi naman yan makibasa lang makikipagyera for the sake ng makipagyera. Iisipin din yan. Ano mangyayari sa kanya ekonomiya? Bagsak na nga. Anong gagawin niya? 'Di ba? Kapag pinagtulungan siya ng iba't ibang bansa, 'di ba? At pansinin niyo ngayon ni yung mga dating kaalyado niyan, hindi man na siya sinakampihan pagdating dito sa West Philippine Sea. Walang sinasabi. 'Di ba? Tanging si Mahathir Mohamad lang naman ang salita na dapat pinag-uusapan to, pero hindi naman sinasabing tama ang China, 'di ba? But you have to understand. This is why the strategy now, dati kasi ginagawa natin, China lang kausap natin, yung malakas na bansa yan, para bang pinaglalarawan lang tayo sa palad. Di ba? Tayo naman, sige, sabi ni Senator Aim, dapat nakipag-usap. Sabi ng mga diehard Duterte supporter, dapat bilateral. Diyos ko nilalamon tayo ng buhay. Ilang beses na ba, binangga ang Jemver. Ano ba? Kung ano naman ginagawa, nangungulekta ng kung ano ng mga ah, bagay-bagay sa West Philippine Sea, 'di ba? Pinagbabawal ang pangingisda, 'di ba? So ano 'yun? Parte ba ng agreement na gagawin nila tuloy? Akala ko baga igalang muna natin yung yung mga stand ng bawat isa. Kasama ba sa status quo yung pakikialam nila sa teritoryo natin at sa exclusive economic zone natin? So ang dito, kung bilateral, lagi tayong dehado. So kaya inaamin natin mahina tayong bansa, kaya naghanap tayo ng mga kakampi. Ganyan po ang IR. May bully tayong hinahanap. Paghahanap ka ngayon ng kapwa niya bully. Hindi ba? Ang tawag dyan, check and balance. So ngayon, sa tingin nyo kaya ang China, hindi magdadalawang isip na girahin tayo? Ang mga tao natatakot na gigirahin ang China, rational na bansa din yan. Imagine mo, paano ka makikipagyera kung ang kalaban mo ay hindi lamang iisa, kundi napakarami? You could just imagine. And you could just imagine its effect on its economy. Okay? Magiging magulo. So umiiwas din yan. Di ba? Sa gulo. So yan po ang ginagawa ng Pilipinas ngayon. Ang gusto kasi itong mga pro-China apologists na mga diehard Duterte supporter at mga dating Marcos loyalist na uh, ngayong galit na kay BBM. Hindi nyo po kaya kasuhan na ako'y pro-BBM, Di po ako pro-BBM, ako'y pro-Philippines. Kung mali si BBM, ay banata natin, di ba? Ganun lang yun. Yung, yung huling sinulat ko nga sa kanya, critical. Pagdating doon sa kanyang napaka hindi magandang performance sa interview sa Australia. Di ba? Wala tayong sinisino dito. Pero sa usapin kasi ng West Philippines, suportado ko. Bagamat hindi siya sinusuporta ng kanyang kapatid na senadora, ako sinusuportan ko sa Pangulong Marcos. Pagdating sa West Philippines Sea, we have already given dialogue, bilateral talks a long chance. Ang tagal na nating nakikipag-usap sa China pero patuloy pa rin itong ginigit ang kanyang karapatan. Di ba pag tayo nag-uusap, ganun din paulit-ulit niyang kiniklaim ang kanyang karapatan. Yung 9 dust line nga, naging 11 dust line pa eh. Di ba? Saan ka pupunta? Pupunta ka sa arbitrator. At ang sabi ng arbitrator, mali ang China. Wala siyang historical claim. Sinasagka niyang EEC rights ng Pilipinas. Yung mga isang kiniklaim niya dyan, ay hindi naman yan pwede mag-generate ng territorial water at saka continental shelf at saka EEC dahil hindi yan mga islang ayon sa law of the sea ay legal na pwede mag-claim sapagkat yan ay kung hindi man bato na hindi makakakustain ng buhay ay low tide elevation. Nakikita lang kapag low tide, pag high tide ay nagdi-disappear. Diba? Na ayon sa UNCLOS ay mga mga landforms na hindi pwede mag-generate ng territorial claim na baseline, pwede ka magguhit doon o kaya ng EEC. Kaya ang point dito ganito. Kasi kung susundan natin ang argumento ng China, ang Hawaii,
yung pagitan ng Pacific Ocean sa pagitan ng Hawaii at California, lahat yan Amerika. Hindi po ganyan ang pagdodrawing natin ng teritoryo ng mga bansa. Kung meron sanang isla dito sa West Philippine Sea na ang kategorya ay talagang pwede makapag-generate ng life na hindi lang extractive, hindi lang yung mangingisda ka, kundi pwede ka magkaroon ng agriculture. Kaya yun ang ibig sabihin ng island eh. Yung isang island, hindi lamang mabuhay ang tao na mangisda. Kailangan meron kang livelihood, meron kang magtatanim ka, so merong agricultural zone, etc. Kung meron ng ganyan na kiniklaim ang China dyan, at hindi artificial island, di sana ay pwede pa siyang magsabi amin yan, historically, di sige pwede mag-generate siya ng kanyang sariling EEC. Walang ganyan. Ayon sa UNCLOS at ayon sa interpretasyon ng Permanent Court of Arbitration. So wala siyang claim diyan. Matagal na tayo nakikipag-usap sa kanila. How do you talk to someone who refuses to listen? Diba? How do you deal with someone who will only deal with you if you follow them? Hindi ba kayo napapagod doon, Senator Aimee, Harry Roque? Hindi ba kayo napapagod doon, mga ma-pro-China analysts? Na parang lagi tayo nagkikipag-usap sa China, nangako na maraming tulong, hindi naman nagsidatingan yung mga tulong, late. Parang minesmerize lang tayo sa mga milyon-milyon-milyong pera, tapos hindi naman nag-materialize. Hindi ba? Panahon na para tayo ang kumilos para sa Pilipinas. Hindi tayo nakikipagyera. Pero, kailangan nating igiit ang ating karapatan, and the best way to do that is to extend and expand our alliance. And that is exactly what the president is doing. And of course, it can always say he's inviting war. But for those of you who know international relations theory would know that this is what is called the balancing. This is checking the power of China. The best way to check the power of China, because we're a weak country, is to have alliances with stronger ones. Hindi ulul ang China para basta na lang pumasok sa giyera na alam niya na ang consequence ay matindi rin para sa kanya. Okay? The threat of mutual annihilation is an effective deterrent to war. Naintindihan namin yan sa political science. Hindi ka naman basta-basta makikipagsuntukan sa isang taong alam mong ang suntukan ay mauwi sa pareho kayong lumpo na hindi na pareho kayo makukomatos. Kung kayo nag-iisip, iiwasan mo yan. Hindi ba? Matagal tayong tinatakot ng China. Tayo naman si takot. Kasi lagi tayo nag-uusap, pero ang pag-uusap natin, wala eh. Kaya itong agreement na sinasabi ni Roque, this is amounting to treason. And if it doesn't mean that because it was the same sa panahon ni Noynoy Aquino ginawa ito, it doesn't make it less a betrayal. Kasi inuulit ko, ang presidente may karapatang maggawa ng public ng foreign policy. Pero wala siyang karapatang isuko ang ating rights bilang isang sovereign country. At kung totoo man na pumayag si Noynoy at kasi Duterte na hahayaan na lang nating mabulok ang BRP Sierra Madre, yun ay against sa ating national interest. At yun ay hindi dapat sana ginawa. At dapat suporta natin ang Pangulong Marcos dahil iginigiit niya na hindi natin gagawin na ulit yun. Besides, it was just an agreement. A verbal one. Hindi nga siya tratado, hindi siya pinaratify ng Senado. Nagwalang konsultasyon. Di ba? Imagine,
Pumayag tayo na hindi tayo kikilos. Status quo. Ano yung status quo? Ang status quo ba? Ang status quo bang sinasabi ng China? Yung papayagan na lang natin siya magtayo ng mga isla? Nahaya na lang natin siyang magbawal ng pangingisda sa Pilipinas? Diba? Ito ang masasabi ko. You know, yung mga nagsasabi na gegerahin tayo ng China, hindi yun naalalaman ng, you know, pananakot yan. Yan ay pagsusurrender na hindi dapat natin ginagawa. Pero pa ako nabasa na ano na okay, buti daw yung mga tao na madali magsabi na makikipaggera kasi hindi naman daw handang lumaban o yung mga anak nila hindi kayang iaasa na lumaban at tatakbo palabas ng bansa. Ay hindi naman fair yun kasi hindi naman lahat ng tao katulad no. Maraming taong ipagtatanggol ang Pilipinas. 74% po nung huling survey ang nagsabi or mga 70 plus percent. 'Di ba? Hindi naman lahat ay makikipaglaban. Merong maliit na porsyento. One out of four yata. Pero three out of four would be willing to die for this country. And I count myself as one. Okay? Nakakatawa nga yung mga taong atatatat bumalik ang ROTC. Yun naman yata yung mga taong ayaw magdepensa sa bansa nila kung magkakagera. Parang formal lang yung ROTC. Diba? Ano bang dahilan bakit magkailang magkaroon ng ROTC? Para handa tayo kapag tayo ginera. Pero pag andyan naman, sasabihin na, naku hindi, wag tayo. Parang, tsaka yung point na inuulit ko. This is just a mere move to deter aggression. In fact, on the contrary, okay, itong ginagawa ni President Marcos sa kapag-alyada sa alyado sa ibang bansa is trying to deter China from waging a war. Diba? Kasi ngayon, hindi na siya basta-basta na lang pwede makipaggera sa Pilipinas. Kung hindi tayo kumakampang nakikipagkampi sa ibang bansa, madali tayong kupahin ng China. Kasi kung talagang ang China mahilig makipagyari, di sana matagal na niyang inoccupy ang Taiwan. Matagal niya nang in-invade. Ang tanong ay bakit kayo hindi? Bakit kaya hindi ginagawa ng China? Mag-isip kayo. Okay? Kasi despite the fact that China is behaving like this, it is still governed by what is called realist politics. We call it realist or near-realist. It's about interest. It's about self-preservation. At alam niya na kapag magkipagyera siya, mas hindi lamang yung kalaban ang masasaktan, pati siya mismo masasaktan. Okay? O sige, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanyang UP Serve the People at sana po nakapagturo kasi yung kaisipan na puso ko yung puso at napabago kung mga sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politika. Dahil sabi sa kanyang dasal, teach mind, touch, heart, and control. Kita ka na lang ulit tayo sa Miyerkules, meron tayo usapang politika. Now, bye muna. Enjoy the rest of the week. See you again Wednesday. Laging ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa inyong lahat. And kita-kita lang tayo sa usapang politika sa Miyerkules. Bye. Take care. Ingat.